Muli, good afternoon po sa ating lahat. Ayan. And good afternoon po sa mga kasama din natin sa online. I hope naririnig niyo po ako. Mag-heart react lang po kayo. Ayan. Okay, so bago po natin ipagpatuloy yung ating lesson, gusto ko lang pong i-share sa inyo ang isang dating spiritual leader. Specific tayo. Pero because of discipleship, unti-unti po niyang nakilala si Lord sa journey na kanyang tinatahak ngayon. Last Sunday, siya po ay nag-testimony. Nakapag-testimony po siya kung paano po siya binago ni Lord. At gusto ko pong i-share sa inyo yung ginawa po ni Lord sa kanyang buhay. Brief ko po kasi ang public speaking. Pag maulan po ako, pagpasensya na lang po. So, ayun po, bago ko po umisan ng testimony ko po, hayaan niyo po masahin ko sa inyo ang Bible verse na ito. 2 Corinthians, verse 5, 16 to 18. 16, mula ngayon, hindi na namin i-judge ang kahit sino gamit ang standard ng tao. Noong una, ginajudge namin si Christ sa standard ng tao, pero hindi na ngayon. 17, kung sino nakipag-isa na kay Christ, ang isang tao, bagong creation na siya. Wala na yung luma. Bago na lahat. 18, ginawa ng Diyos ang lahat ng ito sa tulong ni Christ. Naging mga kaibigan kami ng Diyos mula sa pagiging kaaway at binigay niya sa amin ang misyon na gawing mga kaibigan din niya ang iba pang mga tao. Ako po si Reynante. Sa mga hindi ko nakakilala, or mas kilala po nila ako bilang po, may panahon po sa buhay ko na ako ay naniging bride. Sa ibang tao, yung tipong di ako kakausapin, di rin kita kakausapin. Mataas po ang aking pride dati. Mahilig din po ako magtanim ng sama ng loob. Yung akala mo okay lang tayo, pero sa loob ko, isama na pala ako ng loob sa'yo. Lagi rin po akong galit noon. Ang emotion ko po ang kumokontrol sa akin. Nagsusugal din po ako. Tapos, kinukupit ko po yung pangsugal ko sa kitaan or sa tindahan po ng mama ko. Meron naman po sa friendship po, sa mga nakapalibot po sa akin na bad influencer. Well, hindi naman po sila totally bad influencer. Sa mga ano lang po, sa mga sinasabi lang po namin, sa mga masasamang lumalabas sa bibig namin. Tapos po yung gala dito, gala doon, na without knowing po ay distraction na po siya ng kaaway sa atin. Tapos po, lastly po yung tawag po ng laman sa mga nakakalan po. Nakita ko po gaano ako makasalanan na wala na akong pag-asa. Pag-asa pa, pero nung nalaman ko po ang ginawa ni Jesus sa cross sa aking mga kasalanan, tinanggap ko po ang regalo niya ang kaligtasan para sa akin. At aking pinagsisisihan ang aking mga kasalanan. At ngayon tinanggap ko na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Ako na po ay bago, hindi na po luma. May 25 po nung tinanggap ko po sa buhay ko si Jesus Christ. Naalis po yung pride ko, nakokontrol ko na rin po yung aking emotions. May nagsabi po sa akin na dapat tayo po ang kumokontrol sa ating emotions at hindi po ang emotion natin ang kumokontrol sa atin. Si Kuya Clarence po ata or si Pastor. Tapos po, hindi na rin po ako nagtatanim ng sama na loob sa ibang tao. Tapos pag may mga
gumagawa naman po ng mali sa akin or may mga sinasabi po sila sa akin, ang iniisip ko na lang po, huwag kang gaganti, magagalit sa'yo si Lord. So, hindi na rin po ako nangungupit ngayon at nagsusugal. Sa friendship naman po, pinipili ko na lang din po yung mga sinasamahan ko. Like fellowship po, ganun po. Tapos sa gala din po, yun na lang din po ang ginagawa kong gala ngayon, ang fellowship. Sabi ko po sa akin ni Pastor noon, piliin mo yung best na decision mo kung saan mas mapapalapit ka kay Lord. Tapos yung mga temptation po na lumalapit sa akin, nalalagpasan ko na po. Pag nakita niyo na po ako nakapikit sa gilid, nagpe-pray na po ako para maiwasan ko po yung mga temptations. Yan po ay lahat na bago nung simula po na tinanggap ko si Jesus Christ sa akin. Dahil po sa discipleship, one-on-one, napalapit po ako sa Panginoon at mas nakilala ko kung sino nga ba siya. Pinagpapasalamat ko po sa discipleship one-on-one ay mas pinatatag nito ang aking paniniwala sa Panginoon Jesus. Pinapasalamat ko rin po dito dahil marami rin po ako natutunan gaya ng pag-balance ng Christian life. At higit sa lahat, naumpisahan ko na po ang pagdi-devotion at pag-pray every night. Pagpatuloy niyo po akong ipanalangin dahil gusto ko pong ipatuloy ang aking nasimulang relationship kay God. I know po na simula nung tinanggap ko siya sa aking buhay, hindi na masisira ang aming relationship. Kailangan. Ngunit ipanalangin niyo po ako na kapag nawawalan na po ako ng apoy sa aking puso, sana po ay ipanalangin niyo po ako. Dahil gusto ko pong ipagpatuloy ang paglilingkod sa Panginoon kasama kayo. At sana po sama-sama tayong mag-serve at mag-grow sa piling ng Panginoon Diyos. Yun lang. Okay po. So, yun po si Reynante. Yan. Reynante po ang pangalan niya. Siya po ay bagong mananampalataya. At nung May lang po this year, totally talaga sinurrender niya ang kanyang buhay sa Panginoon. Okay? So, mapapansin po natin sa kanyang testimony ang step by step, pero hindi biglaan, hindi rin agad-agad, no po? Ay nandun na siya sa spiritual maturity. So, papansin po natin yung transitions. So, first, yung spiritual journey po natin ay transformation natin mula sa sinner to believer. And then from believer to follower of Jesus Christ or disciple of Jesus Christ. And then afterwards, after being disciple of Jesus Christ, we are to be disciple who makes disciple of Jesus Christ. Okay? So, ito na ba? Sige po. Habang distribute po ito, sige na. Okay. So, ang ating pong mga handouts ay meron pa po. Dalawa pa. Ito, okay. Okay. So, makikita po ninyo dyan yung my personal disciple making journey. Tama po? So, nakalagay po dyan ang mga questions na patingin po. Sorry.
Okay, dito po sa my personal disciple-making journey, ayan. Nasa ang marker na ako ngayon. Ayan, we need to assess ourselves as a disciple of Jesus. Kung nasa ang marker na ako ngayon. So, ayun, nakikita niyo po yung icon na location. Ayan. So, yung naglagay po dyan, medyo malayo. Malayo pa siya. So, kayo po ang bahala kung saan niyo po ilalagay. Doon sa mismong disciple-making journey ninyo. Yan, you can assess yourselves kung nasaan na po kayo. Doon sa map mismo. Okay lang po kahit ang importante po dito is the honesty, kung yung honesty natin kung talagang nandun pa tayo, then it's okay po. Wala pong problema kung nandun pa tayo. At least, no, alam natin na nasa journey tayo at alam natin na uusad tayo at alam natin yung mga next na steps or next na dadaanan po natin. So, first, yan po, lagyan nyo ng location ninyo sa map. Okay? Gayahin nyo lang yung location dyan sa harapan. Then, afterwards po, yan. Ito pong handout 7. Punta na po kayo dito. At, lobat. At nalobat. At tingnan po ninyo yung yung first questions po, yung nagawa nyo na. What marker am I presently? And then, how do I know I am in this marker? So, paano nyo po alam na nandun po kayo sa marker na yon? So, make it short yung answers po ninyo. Tapos, sa third question, how am I doing at this marker in my disciple making? What have I learned? Sana pag-aralan po natin ngayon, what do I need or what do I still need to learn? Or ano yung mga kailangan kong gawin, no? Sa aking spiritual o disciple making journey in order for me to go to the next marker. Okay? What do I need to get me from this marker to the next marker? Ano yung mga specific na gagawin mo? And who could help me with this need so I can make it to the next marker in my disciple-making journey? So, pwede po kayong mag-mention dyan ng isang pangalan. Specific. No? Hindi pwede yung si pastor po. Pastor or si ate. Specific po. Name. Yan. Para ako po. And then, doon po sa last, what hindrances or challenges I am facing in my disciple-making journey? Yan. So ano po yung mga hindrances na nararanasan nyo ngayon or sa inyong disciple-making journey? And how will I handle each of them? Paano po natin i-handle or hinahandle o gustong i-handle ang mga hindrances na ito? Okay? So dito sa last part ay may action plan. No? So ano yung mga specific na action steps na gusto ninyong gawin? Yan. Kailan mo ito sisimulan? When will I complete this step? Kailan mo ito matatapos? And sinong magiging accountable sa akin? Isa-isa lang po. Kahit hindi nyo mapuno, kahit yung first lang dito. Kasi pag nagawa nyo po dito, susunod na lang po kayo gumawa ulit sa baba. So, dun sa first line lang. Yun lang po yung okay? So, ano-ano po ang inyong mga katanungan? Okay? Kapag filling this up. Zero. Pwede na po tayo mag-fill up within, let's say, 5 minutes para mag-list po. Madali lang po yan. Kayang-kaya nyo po yan. Okay? Kahit Tagalog, Taglish. Basta naiintindihan nyo po dahil sa inyo po yan. Hindi po sa akin.
rotation. Ito po yung activity natin. And so, sa lahat ng mga online, ito po yung mga question. My personal disciple making Zoom. So, state nyo lang po kung nasaan marker na po kayo. In what marker are you presently sa disciple making journey? Mas pinag-aralan po natin kanina. And then next one, how do you know na nasa marker na po kayo ngayon? And then, kumusta po kayo sa marker na yun? Ano po yung ginagawa niyo? Or are you okay with that marker? Or hindi po kayo content sa marker na yun? Yeah. So, what do I need to get away from this marker to the next marker? Ano yung mga kailangan nyo gawin in order for you to move forward sa next marker? Then sa last po is who could help you with these needs? Kailangan po specific ng mga tao ang ilalagay nyo po dito. Then sa last po is ano po yung mga hindrances na pwede nyo maharap para hindi mag-move forward sa journey nyo po. You can put kahit isang action steps po dito sa first, and then kailan nyo sisimulan, kailan nyo matatapos, and sino maging accountable sa inyo. Specific po na pwede mo mga screenshot, sisend ko rin po sa GC mamaya yung mga handouts na materials. Nakikita niyo po ba yung activity sheet natin? Thank you po. Simple answers lang po. Ito program ito. Basta may reflection po kayo at honest po kayo sa journey. Kung nasaan po kayo sa spiritual journey.
Sino pa po yung kulang? 5 pesos. Okay, 1 minute po.
pa po ninyo natapos, tuloy na lang po ninyo mamaya or pag-uwi po. So, pwede po ninyo tapusin yan. Okay, sabi po sa John, 1 John 2:15 to 17. Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, comes not from the Father, but from the world. The world and its desire pass away, but whoever does the will of God lives forever. So, may tatlo lang pong hindrances tayong pwedeng i-characterize. Alam ko po, marami kayong sagot dyan. Pero tatlo lang po yan. So, first one is the devil, of course. Yung ating kaaway. Yan. Siya ang isa sa humahad lang. No? Ang kaaway, the deceiver, no? Satan, ang isa sa pinakamalaking hadlang para mag-move forward tayo sa ating mga spiritual journey. The second one is ourselves. Our own selves. Huwag po natin lahat isisi kay devil, no? Minsan, yung mga kalaban lang din natin, yung mga sarili natin. Okay? Huwag natin masyadong, si Satanas to eh. Actually, hindi. Yung mga sarili din natin yan eh. Di ba? So, una, si Diablo, Satan, the great deceiver, the liar. No? Pangalawa, ating mga sarili. Yan ang isa sa mga humahad lang para tayo ay magpatuloy sa ating journey. No? Pangatlo is the world. Itong mundo. Ang mga taong nakapaligid sa atin. Okay? So, lahat na pwede nating sabihin is may ilalagay mo sa tatlong yan. Diba? Mga pagsubok, problema, yan. Kasama na yan dun sa tatlong yan. Okay po? So, ang kaaway, ang ating mga sarili, at ang mundong ito. Diba? Yan po ang tatlong malaking hadlang towards our spiritual maturity. Ulitin ko po. Spiritual journey, no, towards papunta sa spiritual maturity is from sinner, again, to believer, to follower of Jesus Christ, and from follower of Jesus Christ to disciple maker. No? From disciple maker. Okay? So, balikan po natin. What tools do I need? What are the essential tools do I need all throughout my spiritual journey? First, kanina po, una po ay ID, yung identification. Okay? Yung ating identity in Christ. Ano? And next one, nalaman po natin na kailangan ay map, salita ng Diyos, which nalaman po natin yung biblical foundation ng discipleship. The next one is the compass, yung mga key elements or even yung mga yung buhay ni Jesus Christ. At ngayon, pag-usapan po natin yung companions and vehicle. So, siyempre po, kapag may journey, alangan naman po paapaalam. Hindi. Kailangan natin ng mga sasakyan. Tama po ba? Yes. Kailangan po natin ng sasakyan. Okay. Sabi po sa Ecclesiastes 4:9 to 12, two people are better off than one. Okay? For they can help each other succeed. A person standing alone can be attacked and defeated, but two can stand back to back and conquer. There are even better for a triple braided cord is not easily broken. So these words are came from very famous king na matalino talaga, si King Solomon. No? At makikita mo yung katalinuhan niya dito sa pagkakasabi niya dito. Okay? So, atin po pag-uusapan ang relational environment or mode of transportation. Okay po? Thank you po. Kanina po sa discipleship, biblical foundation, yung 72, sinend po ni Jesus Christ ng by twos. No po? Bakit?
Kasi urgent, no? Kung alalahanin po natin, urgent yung pinapagawa po ni Jesus Christ. May nag-comment po, sabi niya, kaya nga po, si Satan po kasi lagi sinisisi. Okay. Sige po, tuloy po natin. Ayan. So, sa atin pong mode of transportation, wait lang po. Jake, pasok. Ayusin na namin yan. Wait lang. Ayan. Iko-conflict sila ng Zoom. Hindi mo ba asa ng Zoom? Okay, balik po natin. Share screen and wala dyan. Sige, pagpingin ko lang. Yan. Okay, ganyan na lang. Okay, makikita po natin dito relational environments or modes of transportation. Okay, balikan po natin yung journey natin. Sometimes, mahirap tayong umusad. It's because sinasarili natin yung journey natin. Ako, aminin po natin o hindi. Yun po yung katotohanan. And si Jesus Christ ay tinuro niya sa mga disciples niya na pwede namang magkakasama sa journey. And dito po sa ating, ito po lang to representations or illustrations para mas maintindihan po natin ang kahalagan ng relational environments or the modes of transportation. Okay. So, I have here a, ano to? Diba? Yan, truck ni top. Okay. So, this is a mode of transportation 4x4. Kahit anong problema, kayang suungin nito. Kahit malaking bato, kayang suungin nito. Okay. So, bago mo tayo dumako dyan. Sa first na relational environment, ito po ay congregation. So, anong verse po yung nakalagay po dyan? Okay. So, you can read it later on. Mamaya po sa bahay nyo na kasi mamahapunan tayo kapag basahin natin yan lahat. So, church is isa pong mahalaga na relational environment ang church. Kasi dito tayo nagkakaroon ng fellowship. Ibig sabihin, pangmaramihang fellowship. Diba? At ang nire-represent po nito sa mode of transformation ay airplane or train. Ayan. So, pero ang cons naman po nito is ito po ay one-way communication lang. No? Kung napapansin po nito sa aeroplano, kapag nagsasalita yung piloto, hindi ka pwedeng magsalita din. Tapos maririnig ng piloto. No? Naririnig mo lang yung piloto. Okay po? Kapag we are now entering Philippines, di ba? Please handle your bag with care.
Okay. Okay po. Ganun din po sa congregation or sa church. Sometimes, o most of the time, talagang one-way communication lang po siya. Lalo na kapag nag-preach yung pastor, hindi naman pwedeng may interaction pag nag-preach yung pastor kasi one-way communication lang. And maganda lang po doon is makikita mo yung mga kapatiran mo, lahat ng mga pupunta sa church, may fellowship, pero yung communication is one-way communication lang po talaga. Okay? Next one, crowd. Or makikita po natin yung bus or jeep, no? Or sabihin natin crowd. Just like jeep, no po? Kung mapapansin niyo po sa jeepney ng Pilipinas, ewan ko, pinalitan na ng modernization. Pero yung pinaka-original na jeep natin, talagang magkakatabi. Isang linya, tapos magkakatabi. Isang linya sa kabila, magkakatabi. So, what does this represent? So, it represents church ministries. Sa bawat ministry, may mga magkakasama dyan. Let's say, music ministry. No? Yan yung crowd ninyo. Yan yung pinakaman ninyo. Women's ministries. Fellowship. Puro women's. Magkakasama. Men's ministries. Youth ministry. Magkakasama kayo sa isang linya. Parang nasa jeep. Pero, so, ang maganda po dyan, aside from having a fellowship, mas nabibuild up yung relationship, no, ng bawat isa. Diba? Yun po yung crowd or the church ministry. So, ano po yung una natin? Airplane or train. Okay. Pangalawa po is bus or jeepney. Or ito po yung crowd. Pangatlo po, papalit ng papalit. Community group. Small group. Okay. Ito na po yung van. Okay. Van or car, kotse, or even trike. Yan, sa tricycle. So, dito po sa, hindi pala, doon muna sa community group yung van. Yan. Iba pala yung kotse at yung tricycle. Medyo nausog lang kasi ng pataas. Okay, sa community group po, parang sa van, okay, ilan po bang tao na pwede sa van? More or less 9, 10, 12, gano'n? Pero kapag nasa biyahe po kayo at nasa loob kayo ng van, pwede nyo kausapin yung driver, tama? Naririnig. And parang masaya yung grupo na yun. Kasi may two-way communication, may fellowship, no? Pwede nyo rin gawin yung ministry, no? So, ideally, maganda talaga yung small group na tinatawag, no? Or the community group. Siguro, nakasakay na po kayo ng van, kapag may nagchichismisan sa likod, dinig na dinig ninyo, tama? Kahit nasa harap kayo, dinig nyo. Lalo na kung talagang lumalaki yung tayo ninyo, no? Ganun na. Pero kapag sa church, pag may nagchichismisan, yung bulong-bulong lang, hindi mo marinig eh. Pero pag sa van, ibig sabihin, yung accountability, more into the small group na. Ibig sabihin, alam mo na, ay, bakit wala si ganito? Ay, tara na, huwag natin siya. Yun. Visit nga natin siya or chat nga natin siya. Yun, makikita mo natin yung accountability doon sa part na small group or sa community group sa van na mode of transportation. Okay? Next po, core group. Ito na. Paliit na ng paliit. So, sa Bible, ang ating Panginoong Jesucristo ay may core group. Kilala ko natin sila? Si Peter, si James, and John. Itong tatlo ang kanyang core group. At kung babasahin mo ang mga kwento, specifically sa isang, nung binuhay ni Jesus Christ, yung anak ni Jairus, alam niyo po kung sino tinawag niya? Si Peter, James, and John. Isara niyo ang pintuan, hali kayo, Peter, James, and John. Ano pong nangyari sa mga ibang kasama nila? Naiwan sa labas. Siguro lang kung gano'n sila sa bintana. Hindi nila alam, bakit yung tatlo yung tinawag? Di ba? Pero ang tinawag talaga, itong core group ni Jesus Christ. Bakit sila kaya? Tingin po ninyo. Bakit po kaya sila? May nagsasabi na bakit yung tatlo, kasi daw, they are parang sila yung talagang mahirap, unang-una mahirap
turuan. Sabi pa ni Bishop Oriel, they are the crazy ones. The crazy people. Mahirap turuan, impulsive, magagalitin. Yan. Kasi Sons of Thunder, si James. Si Peter naman, impulsive, talagang mabilisan mag-desisyon. Kaya siguro, sabi niya, dito nga kayo, lapit kayo sa akin, di ba? Kasi yung mga ibang disciples, okay naman sila eh. Kaya yung tatlo, lapit lang kayo sa akin, di ba? So, hindi porket malapit, sila yung mga paborito. Minsan, hindi rin eh, di ba? Sila talaga yung parang binabantayan ni Jesus Christ. At hindi lang po yun. Gusto ni Jesus Christ, itong tatlong ito, talagang makita nila ng mata sa mata, no? Literally, yung ginagawa ni Jesus Christ. Kasi may malaking papel po yung tatlong ito. Okay? Peter, si James, at si John. Okay? If you will read the whole Bible, maiintindihan po ninyo bakit yung tatlong ito yung laging kasama ni Jesus Christ. Okay po? So, core group or the discipleship band, ito na po yung tinatawag nating magkakasama yung mga leaders. Ano po? This is a discipleship, pero ang pagkakaintindi ko po dito, leaders ang magkakasama dito. Mga head of the ministries. Hindi mo pwedeng sabihin na discipleship band kapag mga new believers pa lang. Ano po? I think ito po yung tamang tawag sa mga leaders, no? Discipleship band. Kasi kapag mga new believers at i-core group ng one, okay naman, pwede naman. Pero kung titignan natin si Jesus Christ, talagang yung mga kwan yung sinama niya, si Peter, James, and John, na talagang gustong-gusto niyang maging leader ng mga disciple. No? Silang tatlo po ang sinama niya. So, parang tricycle, si Jesus ang driver, yan, sakay, yung tatlo, sa kotse naman. Makikita po natin yung accountability na mas intact yung accountability. Gaano po yung accountability? Sabi mo ni Jesus kay Peter, get thee behind me, Satan. Tinawag yung ano? Di ba? Nung nagsasalita si Peter na, bakit Lord, ganyan. Daming sinasabi ni Peter, umalis ka sa akin, Diablo. Oh, ganun sila ka-intact. Ganun yung discipleship talaga ng core group. Di ba? Kaya nga, hindi pwedeng new believer yun. Pag sinabihan mo ng ganun ang new believer, wala na. Di ba? Kaya, di ba? Ganun po yung core group talaga, as in life to life. Di ba? Yung discipleship band, B-A-N-D, talagang intact po yung kanilang spiritual na journey sa bawat isa. Okay? Siguro nagbabantayan ng mga devotion, nagbabantayan ng mga decisions. Oh, bakit ganyan? Mali yan ah! Di ba? Kung mali yung ginawa mo ganito, ganyan. Talagang malapit na sa isa't isa kapag core group. Okay. How about this one? Pair. Okay? One with one, disciple making. Okay. Sa discipleship, this is the most intentional way of making disciples. Kung gusto mong intentional talaga, ito po yung pinaka-the best na disciple making. Bakit? Unang-una, isa lang. Isa lang, madali lang kapag isa lang. No po? And kung titignan po natin sa motorcycle, talagang kung saan nagda-drive yung isa, yung driver, doon talaga papunta yung sakay niya. No po? So, one with one disciple making, ito po yung pinakagusto ko talaga sa one with one disciple making. Mas nagiging accountable ka sa isang tao. No? And all throughout our disciple making journey, I encourage you to have one-on-one or one with one disciple making. Talagang isang babantayan mo na hindi lang babantayan, mula pagkabata niya sa spiritual life, tuturuan mo talaga na lumakad, ngumuyak, tuturuan mong magbasa ng salita ng Diyos, tuturuan mo yung mga ways ng ating Panginoong Hesus Kristo, tuturuan mo at sasabihin mo,
you need to be circumcised just like Paul to Timothy. Yan. Ganun po ang pinaka-the best na discipleship. One with one disciple making. Okay? So, ano po ang inyong mga katanungan dito? Yes, go. Hindi para lang po, Pastor. Yung one-on-one po kasi is babae to babae. Yes, of course. Kailangan female to female. Ganun din po ba po sa Pastor, small group sa band? Yes, pwede din po Pwede yun. combination ng lalaki. Kasi sa small group po, pag community group, talagang mas maganda talaga kapag same, isang grupo. Mga all girls, para maiwasan lang talaga yung, yes. Even sa core group, tignan nyo naman si Jesus, di ba? Lalaki naman si Peter, James, and John, di ba? Hindi naman sila mga babae, di ba? Okay. Yes. Hindi naman niya sinabing si Magdalene o kaya si... Yes. Pero disciples pa rin po yung mga yun. Pero talagang si Peter, James, and John po yung kanyang mga kasama pala. Okay po. So, ano pa po? Meron pa po kayong mga other questions or additional po sa ating relational environment. Okay. Ngayon po, itatanong ko po sa inyo, tumayo po ang kasali or meron ng train or airplane o umaattend sa mga ganitong activity or sa church, let's say sa church. Okay? Siyempre lahat tayo. Kasali po ako dyan. Yan. Tayo po tayo lahat. Okay. Tumayo po ang merong church ministries. Of course. Lahat po tayo ay kasali sa church ministries. Meron tayong children's, youth, campus, music, men's, women's. Yan. How about, sino po sa atin ang may community group? Let's say, ito po yung small group, parang van. Yan, mga van. Okay, lahat po tayo. Very good. Yan, ayos po yan. And then the next one is, sino po sa atin ang may core group? O, kasali tayo sa core group. Yan, kasali. Hindi may. Kasali tayo sa core group. Yes, kasali. Oh, yan. How about, sino po sa atin ang merong one-with-one disciple making? Yes. Pero meron na. Yes po. Okay, so thank you po sa bawat isa. Yes. Okay. So, makikita po natin, thank you po sa honesty po ninyo. Makikita po natin na talagang this last one, the one with one, ito yung medyo kailangan natin i-work out lahat. Kasi talagang mag-i-invest ka talaga ng oras mo dito. Hindi pwedeng sa ano or talagang mag-i-investan nyo muna ng oras dito. Okay. So, dahil meron tayong journey, of course, may sasakyan tayo. At kapag may sasakyan, merong gulong. Hindi po uusad ang sasakyan kung walang gulong. Okay. So, after po ng relational environment, pag-uusapan naman po natin ang the wheel key components of disciples' lifestyle. Okay, so pasensya na po kung kulang po yung aking na-pray. Ako po ay bumase lamang sa poll natin. Yan. Yan. Oh, pasal. Okay, sige, habang nag-xerox po, tuloy na po natin. The wheel. Okay. Key components of disciples' lifestyle. Tignan po natin ito. So sa ating journey, sinuggest kanina na dapat kasama tayo sa mode of transportation. Kasi mas maganda at mas madaling magkaroon ng journey kapag kasama ka sa mode of transportation. Okay? Mas madaling umusad. Okay po? Now, sa mode of transportation, hindi rin yan uusad kung walang wheel na tinatawag. Okay po? So pag-uusapan po natin ngayon, ang tinatawag na
disciples lifestyle. Sa isang sasakyan, let's say, ito pong sasakyan na ito. 4 po ang gulong. O kahit sa motor, 2. Okay? Ngayon, ang tanong po, kapag inalis natin yung isang gulong, ayaw niya masira. Ayan. Okay. So, kanina, okay pa naman yung... Ayan. Kapag naalis po yung isang gulong, tingin nyo po, abante pa naman itong sasakyan? Yes, medyo. Okay. Abante pa naman yan. Kaso, hirap to. No? Baka masira nga eh. Masira po yan. Masira na nga. Okay. Okay. Sa mode of transportation, kapag kulang yung isang gulong, alam mo na let's say flat yung isang gulong. Alam mo na flat yung sasakyan. Bakit? Bakit kaya? Kapag flat yung isang gulong, paano mo malalaman? Hindi pantay, yes. Maalog. Okay? Paano mo kaya nararamdaman na maalog? Okay. Bakit po? Kasi yung tatlo, maayos, pero yung isa, flat. No po? Hindi mo, kung ang tatlong ito ay flat, hindi mo masyadong mararamdaman na flat kasi para-paras na flat eh. Pero kung yung isa ay flat at yung tatlong ito ay maayos, alam mo na yung isa ay flat. Okay po? So, ano po yung connection nito sa mode of transportation natin at dito sa wheel na tinatawag? Sa mode of transportation natin, yung mga kasama natin sa disciple making, na po, ay may malaking part para maging accountable tayo sa isa't isa. Para mag-move forward at malaman natin kung umuusad ba tayo o flat tayo o kubit ba tayo. Makikita po natin dito sa the wheel or the key components of disciple making. Okay. Sa isa pong gulong, meron tayong tinatawag na rim. Okay? Ang rim po, yan, or hub. Yan, rim. Alam niyo yung rim. Yan. Ito po yung humahawak sa gulong. Okay? Ito po yung nag-hold sa gulong. And then, yung spoke, nakakonect po ang spoke sa hub at sa rim. Okay po? Itong 4 na spoke or let's say, ilang spoke yan? Ito, maraming spoke to. Itong mga spoke po na ito, ito yung nag-absorb ng parang shock mula sa ground papunta sa rim. Okay po? At ang pinaka-importante po is yung hub. Okay? Kung matibay ang hub, matibay ang spoke. Kung matibay ang spoke, matibay din ang rim. Kaya ang pinaka-sentro po niyan ng ating mga gulong is the hub. Kahit maayos yung rim, maayos yung spoke, kung yung hub is mahina yung pagkakagawa, hindi po magiging maayos yung pagtakbo ng buong gulong. At kung mahina yung hub, potential na gumuho lahat yung gulong. Masira yung lahat ng gulong. Okay po. So tignan po natin. May tutulad po natin ito sa wheel illustration ng isang lifestyle ng isang Kristiyano. Let's say, kasama na tayo sa isang vehicle sa ating journey. Okay? And throughout our journey, makikita natin yung lifestyle ng bawat isa nakasama dun sa transportation na yun. At maobserbahan natin, and even ourselves, maobserbahan natin na dapat maayos yung mga gulong natin para smooth ang ride. Kasi subukan po rin yung mag-ride ng bengkong ang gulong. Ano pong epekto nun? Diba? Masakit sa ulo o kaya hindi nakakainis sa biyahe kasi ganun-ganun yung sasakyan. Aabot naman kaso hindi ka komportable po sa daan eh. Okay? So, this wheel illustration ay nagpapakita po ng
ating lifestyle, no? This is a suggested lifestyle na ang sentro ay si Kristo. Okay po? Para maging smooth ang ating disciple-making journey, maging smooth ang ating transportation all throughout our spiritual journey, kailangan nating sundin at maging sentro po ito. First, hub. Ang hub ng ating mga gulong, ng ating buhay, dapat si Jesus Christ. Po? He is our firm foundation. Dapat malinaw po sa atin na si Kristo ay He's the solid rock. Hindi, walang makakatibag dyan. Kaya nasa sentro siya. Okay? And makikita po natin dito na kung si Kristo po ang sentro ng lahat, the first spoke, which is the horizontal, patayo. Okay? Tama po ba? Patayo. Horizontal. Okay? Makikita po natin is the upper is the prayer. Okay? The first spoke na that holds yung rib natin is the prayer. Okay? Which means if the center of your spiritual life is Christ, then therefore meron kang personal relationship sa Kanya. You have a prayer time with Him. No? Meron kang communication sa ating Panginoon. Just kapag sinabi natin prayer, ito po yung communication natin sa Panginoon. Hindi lang siya ambulansya, ano po? Na tawag lang kapag kailangan, hindi po ganon. This is an open communication because our God is persona, no? 3 persons in 1. Yung katabi po natin, persona yan. Persona. Ibig sabihin, ang Diyos po natin ay hindi katang-isip lang. Siya po ay persona na pwede natin kausapin kahit anong oras. Pwede tayong mag-report sa Kanya, pwede tayong magkwento sa Kanya. Anytime. And ang buhay natin, if Christ is our center, dapat nakasentro din po tayo o may prayer time po talaga tayo. Hindi lang po siya specific na oras. May suggestion din po na everything you do, pwedeng maging prayer yan. Paano yun? Isang guni mo palagi sa Kanya. No? Pwede mo isang guni sa Kanya. Okay po? So, the prayer, yan, yung pinakaunang spoke, pataas. And the lower is the Word. Kung nagpe-pray po tayo, para hindi naman natin makalimutan, prayer, and then, pagbabasa ng Biblia, the Word. Di ba? Okay po? The Word. Nakababa. Hindi natin makakalimutan. Okay? So, the Word, hindi po natin, makikita po natin dito na iisang spoke po sila. No? Sa taas at sa baba. Ibig sabihin po noon, nagja-jive po yung dalawang yan. No? They are interconnected. And when you pray, kailangan, basahin mo rin ang salita ng Diyos. Hindi pwedeng prayer lang. Kasi you can pray through the Word of God. Kung gusto mong mapakinggan ng Diyos, sa pamamagitan po ng Word ng Panginoon dito po sa Biblia. Okay po? So, magkakonekta po yan. So, the next one is the horizontal. Yan. Dito po tayo sa horizontal. If Christ is your center, then, dapat, balance ka. Kung may prayer life ka, may Bible reading time ka rin, at study, devotion, or quiet time, dapat meron ka rin fellowship and witnessing. No po? Because that completes the first spoke ng isang obedient na Kristiyano. Yan po ang kumukumpleto sa pagiging masunurin nating mga Kristiyano. So, the left side is fellowship. Of course, lagi yan. Gusto natin yan. Fellowship. Kape-kape fellowship. Sunday fellowship. Samji fellowship. Kahit anong fellowship yan. Online fellowship. Diba? Ano pa po? Marites fellowship. Yan. Pwede po yan. Okay? So, gusto po natin yan. How about the right side? Witnessing. Okay? And how come na isang spoke sila?
Yan. How come may isang spoke po sila? Isang diretsong ganun. Prayer in the Word is your communication with the Lord. Witnessing and fellowship is your communication with other people. Okay po? So hindi makukumpleto ang communication kung puro fellowship lang. Kailangan din po natin mag-witness. Kasi pwedeng maging daan yung fellowship para mag-witness eh. Ano? Pwede tayong makipagtsikahan sa mga friends natin, di ba? Fellowship po yun. Tapos alam mo na, hindi pa siya nakakilala sa Panginoon, Jesus, pwede mong pasukan ng witnessing. Di ba? Okay po. So, the outer spoke or the rim. Ano tawag yun? Rim, tama. Yung rim po ang nag-hold sa gulong. Okay? Without the rim, walang kakapitan yung gulong. Okay po. So, ang rim, yan po yung kumikiskis sa gulong na ang gulong ang kumikiskis sa ground. Kapag may shock, ang unang nakaka-absorb yung rim. Okay po? So, pinapakita po dito na sa day-to-day living nating mga Kristiyano, tayo po ay kailangan maging obedient na Christian. Hindi lang po obedient Christian, kailangan po in action. Kasi po, iba po yung obedient Christian eh. Kapag obedient Christian, pwedeng lang po, theoretically or salita lang. Pero, iba kapag may in action. But why? Paano po? Kasi yung prayer, yung fellowship, yung word, yung witnessing, ano po? Hinuhold po niya yan, yung pagiging obedient Christian. So, ano nga po palang nagpapaikot sa lahat? It is Christ. Ano po? Si Christ po ang nagpapaikot. Dahil pag umikot yan, lahat iikot. Iikot ang prayer, iikot ang fellowship, the word, the witnessing, and then the outer, obedient Christian, and then you will move forward and forward all throughout your journey. Amen po? Amen. So, yan, for your activity po, yan. Let's have a reflection. Yan. Kayo daw po ang magdodrawing. Magdodrawing ng sarili ninyong wheel of illustration based on your personal assessment sa inyong pong spiritual journey. Yan. Yes, kasama ka sa van, kasama ka sa train or sa bus, pero kumusta yung wheel mo? Yan. Ikaw ba yung nagkukos ng smooth yung takbo? O baka ikaw yung nagkukos na tak yung tulo? Okay? Kailangan nating i-reflect po yan. Bakit? Para po ma-assess po natin, no? Makita natin kung ano pa yung mga pwede nating i-improve. Okay? So, kung lalagyan po natin o i-drawing natin, kung ikaw po ay perfect, ibig sabihin natin, ginagawa mo naman ng prayer life, then tabaan mo yung prayer. Kung pantay yung prayer life mo sa word, magkasing taba yung prayer sa word. Okay? yan po is po. Ngayon, kung mataba ka rin sa fellowship, ibig sabihin, talagang okay din. Kaso, problema, kapag sa witnessing, pag medyo payat, papayatin mo. Papayatin mo kaya paiksiin mo. Tignan natin kung hindi mag-oblong yung dalig mo. Okay po, sige po. Let's have a reflection and you will draw your own will based po sa inyong personal assessment. Sige po, I will give you 3 minutes or 2 minutes para i-draw po. Yan. Huwag po kayong mga kopya. Yan. Sa number 3 po yun, no? Yan. Para masagutan niyo po yun, pwede niyo pong sagutan yung
Number 1, I feel I'm strong in, ayan. So, saan po kayo malakas? Kung prayer, fellowship, so, sulat po ninyo. I feel I'm weakest in, so, lagay ko rin po. Okay lang po yan, sige lang po. Kung maliit pa po yung gulong natin, okay lang po. Pwede po lang drawing. Gawin yung mga wheel of illustration based po sa inyong assessment. Sa inyong lifestyle po. Send or PM po sa salamat po sa mga sumasabay sila sa akin natin. No? Discussion natin, may mahirap umabante pag kulang ang parts. Hey! Bengkong. Okay lang po kahit di perfect yung win no po. Ibig sabihin, marami pa tayong dapat i-improve sa ating personal lifestyle bilang isang disciple.
napansin din po natin, no? Kung anong ikot ng hub, yun din dapat ikot ng obedient Christian. Kung pa-clockwise, yung nasa labas. Wala pa po tayong nakita ang hub na pa-clockwise, yung nasa labas counter-clockwise. Hindi po. Kung wala po yung kalooban ni Lord sa atin, sundin po natin. Po, para umusad po tayo. Mga stress, tapos na po tayo eh. Bilis na. Nasa latter part na po tayo. Kasi alam ko po may mga magpa-practice pa yan. May mga magpe-prepare pa ng PowerPoint. Okay, so I think tapos na po ninyo yung will ninyo or pwede po ninyo ituloy mamaya. Ang inyong will. Okay. Ayun po ating napag-usapan yung ating spiritual journey. Okay po? So, pag-usapan din po natin ang different markers sa ating journey or spiritual journey. And nadaanan din po natin yung relational environments or the modes of transportation sa ating spiritual journey na mas maganda talaga kapag may kasama ka, no, sa journey mo. Mahirap yung nag-iisa, malungkot. And with that journey, yan, pwede nating i-check ang ating lifestyle. I-check ang ating lifestyle kung umuusad ba o tayo ba yung nagkukos para umabante yung ating mga vehicle o tayo ba yung nagkukos kung bakit bumabagal yung vehicle. Ayan. Kung tayo ba yung nagkukos kung bakit maalog o kulang yung vehicle. And diyan po sa mga action plans ninyo, no? Sabi niya sa number 4, dito po, ano yung kailangan kong gawin para i-maintain yung strength ko? Kung malakas ako sa prayer, ano ba yung mga kailangan kong gawin para i-maintain? And then, sa number 5 naman po, what can I do to grow in my weaker components? Yung mga part na doon ako mas mahina. Ano yung mga kailangan kong gawin? So kayo po yung makakapagsabi dyan. Diba? And sa number 6, ito na. How can others help me? Okay. Paano ako matutulungan ng iba? It's about recognizing that you need help. No? Kailangan natin ng tulong. Lagi ko pong sinasabi ito, no? Hindi nakakabawas po ng pagkatao ang paghingi ng tulong. Lalo na po sa paglago espiritual. Kung humihingi ka ng tulong, ibig pong sabihin, gusto mo talagang lumago sa spiritual na buhay. Okay po? So, yun po ang ating real illustration. Moving on to the last part of this session, which
is the generational cycle of making disciple of Jesus Christ. Alisin natin yung name. Making disciple of Jesus. Nung una po, nag-training lang tayo nito without the wala yung lens ng disciple making. Pero ngayon, dahil inuna natin yung disciple making, mas madali natin maintindihan itong generational cycle na ito. And ano yung purpose ng generational cycle na ito. Okay, kanina po, napag-usapan natin tayo, mga as a disciple. Ngayon po, making disciple lang po tayo. Okay? And ang I believe this part po, mas ipapaliwanag pa po sa Discipleship 102, no po? Mas mababroaden pa po yung ating mga ways, no, strategies. Pero as of now, gusto ko pong i-review natin yung mga important parts ng actually lahat naman po importante. Pero ano yung mga dapat unahin when we make disciples, no, sa ating pong generational cycle. Okay, so lagi pong nakikita natin dito that ang pinaka-first po ay ano po ang pinakauna dito palagi? Yes, prepare and pray. And the preparation ay matagal na po natin ginagawa. Ano po? Ibig sabihin, inaaral na natin ang discipleship and that's one way of preparing. Ano po? Matagal na. Anong taon po tayo nag-start ng discipleship? 2023 po? Last year? Tama? No? 2023. So, nandun pa rin tayo sa process ng pag-digest ng disciple making. Pero I do believe na tayo po as mga extension class students, ilang beses na po natin napakinggan ito, parang nire-remind lang po sa atin yung part na ito. So, while preparing, tayo po ay kailangan din mong mag-pray. And before tayo pumasok sa find person of peace, kailangan natin gumawa ng paraan para makahanap ng person of peace. Ito po yung hindi natin minsan maunawaan dito. Yung gap between prepare and pray and find person of peace. Binasa naman natin yung buhay ni Juan Guillermo noon. Tama po, naalala niyo? Yung Juan Guillermo. Kaso, yung iba hindi po applicable sa mga lugar natin. Okay? So, subukan po natin gumawa ng gawan natin ng parang bridge, yung prepare and pray to finding person of peace ng mas magaan. Kasi minsan parang ang hirap naman, no? Mag-find person of peace ako agad. Parang Juan Guillermo, pupunta ako agad dun sa lugar para maghanap ng person of peace. Paano ko gagawin yun? Sige po, pag-distribute pa natin. Yan po ay simpleng planner for us to start disciple making. Diba? Habang tayo po ay disciple ng Lord or ng ating mga pastor, mga leader natin, we can start making disciples by doing the first step, which is prepare and pray and then find person of peace. So ano po yung makikita po ninyo dyan? Ano po yung first left column? Ano po nakalagay dyan? Ano po? Pray. Okay, pray. So may example po dyan. Ano po yung example nun? Ano pong example nun? Si George. Si George. Okay. Ibig sabihin, you can put specific persons, no? You can put specific persons o mga pinagpipray mo na, or yun, yung ipagpipray mo pa lang. Pwede yan. Ipagpipray mo pa lang. Para maging disciple or masimulan mo yung paghanap ng person
person of peace. Okay? So, after that, pray. Ano po yung susunod? Care. Ayan. So, sa care, ano po yung example dyan? Yes, of course. Yeah. Siyempre, hindi lang basta pray. Kailangan mo ring magpakita ng care. Yes. Alam niyo po si Rain, yung nag-quote kanina, nag-testimony. Ang ginagawa ko po doon, bago po kami mag-disciple session, disciple meeting, binibilang ko po siya ng ice cream. May tindahan po kasi ng ice cream sa tabi ng church namin. May Coke float. Yun po. Pwede natin gawin yun. O kaya, ano pa? Ano pa yung ways para magpakita ng care? Starbucks. Oo naman, di ba? Starbucks. Kung care naman, Starbucks. Why not? Care naman yan. Kano lang naman yung one, di ba? Isang kape, 100 pesos lang. 180 yun. Lugaw na lang. Alam nyo po, kapag pinapakitaan po natin ng care yung isang pinagpipray po natin, doon niya nararamdaman yung talagang pagiging, yung parang gusto talaga natin na ipakita sa Kanya, yung pagmamahal ng Lord. Kung pinapakitaan natin sila ng care. Ganon din naman tayo, di ba? Kapag pinapakitaan tayo ng care, talagang gustong-gusto mo na may nagki-care sa'yo. Ganon din sa iba. And yan, ang target natin ay yung mga person of peace. Diba? Or yung i-disciple mo. Okay? So first, you will pray for them. And then after mo ipag-pray, pakitaan mo ng care. No? Bigyan mo ng ganito, ganyan. Okay. Kumustahin, yan. Hindi lang mo naman po material. Ano yung lagi nating sinasabi, yung tatlong T. You can share time, talent, and treasure. Hindi lang kay Lord yun at sa atin. Pati tayo sa ibang kapwa. Zero interest pang money. Zero interest. Pwede po yan. Para ipakita natin yung care natin sa kanila. Yes. And after showing care, ano na po yung susunod? Share. The part of showing care is building up relationship. No po? Huwag mo agad pasukan ng discipleship. No? Build muna tayo ng relationship. By praying, ito po, maganda rin. By praying for them, talagang yung pinag-pray mo sila, uy, kapatid, punta ka nga dito. O kaya, ano yung mga prayer requests mo? Yan, pwede mo yun. Asking prayer requests, asking kung ano yung mga gusto nilang ipag-pray. Pwede po yun. Showing care po yun. Sending Gcash, pwede rin. 50 pesos. Pag-fishball mo. Hindi, maganda kung nandun ka talaga. Kasama mo siya. Okay? Baka ma-misinterpret eh, no? Okay po. After building up connection, doon na po papasok yung share. Kasi mas madali pong matanggap talaga kapag nakapag-build up na po kayo ng connections. Mas magiging open na po siya kapag talagang alam niya na pinagpipray mo siya at pinapakita mo yung care mo sa kanya. And, of course, kapag pagpapakita ng care, hindi minsanan lang. Baka pinamerienda mo ngayon, susunod. O ikaw na magpamerienda. Salitan eh, no? Ikaw yung nagdi-disciple, ikaw pa yung papamerienda yung dinidisciple mo eh, no? Sa susunod, ayaw na niya. O malay mo, di po ba, pag nakita niya na nag-show ka ng care sa kanya, di ba? Darating din yung time na, ako na po magpamerienda. Di ba? Ganon. Makakaramdam naman yun eh, di ba? Pala, ay,
bro, palagi na lang ikaw yung nagdadala ng merienda. Next na disciple making natin, ako naman. Diba? Pansit. Okay. So, yun po. While we are preparing, actually ngayon po, dito sa context natin ngayon, nagsisimula tayo sa enroll and train workers. Yan, tignan mo natin yan. Actually, kayo na po yan. We are enrolled. And natitrain na po kayo sa disciple making. And then, your next step na po is ilagay dyan sa inyong mga planner. No po? Kung sino-sino yung mga potential. Like, talagang napag-aralan po natin yung biblical foundations kanina, di ba? It's an investment, investing your time. And even prayer, talagang i-invest mo po yung prayer mo dyan. No? So, pwede po ninyong isulat yung mga pangalan. Kahit hindi po ninyong punuin, kahit 5, 4, 3, okay lang po yan. Okay? And then, isulat din po ninyo kung paano nyo i-show yung care. Dapat specific po, no? Parang yung nandyan din. Magko-coffee. May oras po yata? Ano pong nakalagay? Oh, di ba? Very intentional. May schedule. Pwede po na yung ilagay yan. At gawing reminder sa cellphone. I-set ninyo. O kaya, habang pinag-prepare ninyo, pwede nyo na pong simulan yung first action step ninyo that build connection. Pwede nyo na siyang i-chat, bisitahin. Oh, bro, kumusta? Ganyan. And then you will ask, ano yung mga concerns mo ngayon, mga prayer requests mo. Pwede kitang mag-pray. Sino ba nga hadlang doon? Wala naman po, di ba? Lahat gusto mo ipag-pray. Sasabihin nila yan. And through that, nagbibuild tayo ng connection. At the same time, yung emotional connection ninyo talagang mas nabibuild up. Pero kailangan natin consistency. Consistency po ang kailangan natin dyan. Okay po? And after that, maging specific po tayo doon po sa share. May i-distribute po ako. Yan. Alam ko po, alam nyo na ang 15-second testimony. Alam nyo na din ang tawag dito? Color, wordless book na may kulay-kulay na pag-share ng gospel. Pero ito po ay tinatawag na 1-minute witness. Hindi siya ganun kabilis na 15 second, pero at least 1 minute. Pero hindi siya 1 minute, matagal din to pag napagkwentuhan ninyo. So, bawat table po, distribute na or by church po, pag tigda dalawa. Okay po. Tigda dalawa po para magkakaiwalay kasi sila. Dalawa mo rin ang tempo na, tapos i-check mo mga Sige po. Bibigyan ko po kayo ng 5 minutes para i-scan yung 1-minute witness. Okay? By pair na lang po para mabilisan. At tingnan po natin kung anong observation po ninyo dyan sa 1-minute witness. If kaya or care yung maintindihan yung paraan na yan, para makahanap kayo ng or makapag-share ng gospel sa kanila. Okay po? Check po natin kung ano po yung mga nagustuhan ninyo dyan o mga hindi nagustuhan. Baka may hindi po kayo nagustuhan dyan.
Isisend ko po ito sa GC natin. Sa GC natin lahat ng mga materials. Okay, so tanungin ko po, ano-ano po ang inyong nagustuhan po dyan or hindi nagustuhan sa handbook na po yan? Anyone from sa mga tables po? Ano po yung napansin ninyo? Ano observe ninyo sa observation? Ano po? Share lang po ninyo para
Kasi parang new tools po yung mga yan, pero parang connected din sa mga dati nating ginagamit. Pero nung nakita ko po kasi yung mga materials na yan, parang sabi ko, pwede to sa amin ah. Parang mas okay siya. Sige po. Ano po ang inyong observation sa 1 minute witness? Mukhang hindi siya 1 minute. Mas okay yan kaysa 15 second. No? Sige po. Ate Mag. Sige po. Ate Mag. Since may natin na dun sa 15 seconds na palagi natin ginagamit, yung 15 seconds, na-summarize na siya. Ito, pinaliwanag kung ano-ano yung dapat gawin, saan tayo mag-uumpisa. Kasi yun yung talagang fear natin kaya hindi tayo nakakapag-share. Kasi paano ko umpisahan, anong sasabihin ko, paano yung pag-build ng relation pa na ganito. So, nandito na kasi yung paano yung approach. So, it's a step by step. Mahahaba lang yung pero i-observe sabi kasi. So, yung title lang yung tinignan ko, ito ganito, at saka yung summary niya. So, it's a step by step na kung magiging natural na sa atin yan, yun yung parang entry point ng conversation natin sa mga tao na makakasagot. Thank you po. Sino pa po? Ang gustong mag-share ng kanilang naobserbahan sa handout niya? 1 minute witness. Kung applicable po ba yan sa inyo or hindi siya applicable, pwedeng gawin o hindi pwedeng gawin. Nadagdagan mo ba ang inyong mga materials o ibabalik ninyo yan? Okay lang naman po. Wala na po? Isa pa po? Yung observation po dyan sa material na po yun. Para movie po tayo na stress, oh. Yung joke. Tama na, sige naman. Bawi ka naman, ma. Late ka naman. Sige naman. Attendance. Bawi ka daw. Kasi dito po, parang po siya, siguro kapag i-witness mo na po siya, pag napasarap na po yung kwentuhan ninyo, hindi po siya 1 minute, baka 1 hour po siya. Po siya, parang mas naging organized po yung kung paano po tayo mag-witness, ganyan. And po siya, connected po siya sa 15-second testimony. And nakatulong po yung parang process po niya kung paano po natin i-share kung ano po yung ginawa ng Panginoon sa atin. Kasi minsan po, mas inuuna na po natin kung paano niya po tayo binago, ganyan nakakalimutan po natin humingi ng permiso, ganyan. And ayun po, mas applicable po siya kasi mas naging organized po siya and mas naging clear. Yun lang. Hindi nyo na po ibabalik yan o sa inyo na po yan? Okay, sige po. Sa inyo na po yan. Okay. Sino pong wala? Per church po sana, tagdadalawa. Iba, sino may mga iba? Sa iba, hayaan nyo naman sa iba. Di joke. Di joke. Nadalain po. Dalawa. Dalawa. San Isidro. Sige, dalawa na lang. Iba. Sige. Tatlo natin doon sa San Isidro. Sige. Tingnan natin muna. Bukan yun. Meron may nadala. Dalawa rin. Wala rin. May hawak ka. Hindi meron na kayo sa Isidro. Sino ba po yung magpapoto kami na doon kayo? Okay, so
So that's enroll, train workers, prepare and pray, and finding personal peace. Actually, kasama na dyan yung share the good news. Pero yung mga sumusunod po dyan ay i-discuss sa Discipleship 102. Ayan po. So, pinahapiyawan lang po natin. And wag po natin kakalimutan that this generational cycle is our DNA. No? Our DNA sa disciple making. Diba? Hindi po yan mawawala. Mas naiintindihan na po natin ang generational cycle because of this disciple making. So, for the last last na handout. Ito po ay handout ng covenant or commitment. Let's make it intentional. Kaya kailangan po natin ng commitment. Dahil maganda po. Okay. Contract signing mo yan. Contract signing mo yan ng pag-disciple. O pagiging isang disciple ng Lord. Yan. Kulang po ba? Pa-xerox po. Yan. Dalawa. Dalawa. Utang muna na sa mga teacher natin. Ayaw po. Sa last day po na. Okay. Para po sa covenant. So, dun sa first, bago po ninyong pirmahan or isulat yung date at signature po ninyo or pangalan at signature, basahin po muna natin. So, the disciple-making journey toward spiritual maturity or Christ-likeness is a lifelong journey. So, doon po sa ating mga napag-aralan kanina, sabi niya dito, I have learned God's design for disciple-making. Nakita natin yung kabuuan na design ng Lord sa disciple-making. I have examined how Jesus modeled the process through those biblical foundations and His own disciples. I have learned what a disciple is. Yan. Na-review po natin. An obedient follower of Jesus Christ. A disciple follows Christ, is being changed by Christ, and is on mission with Christ. I have looked and experienced the relational environments He used in helping His followers love God with all their heart, soul, and mind, and their neighbors as themselves. Now, so para po sa break natin at magpapatuloy sa Discipleship 102, module po ito na. During this time, ito po yung mga integrate natin sa ating life and behavior na ating natutunan sa module 1. At i-prepare po tayo sa Discipleship 102. I can also intentionally continue my own journey towards spiritual maturity. Here are my covenant. First, working to complete the action steps I have listed on handout 7. Kung sumasang-ayon po kayo dyan, check po yung nabigay po sa inyong handout 7. Yan. Number 2, involving myself in those relational environments. I do believe may mga relational environments na po kayo. Pero, ano po yung isang nawala tayo? One by one. Okay, let's work it out. Let's try. You have planner po dyan. May planner na po kayo. Meron na rin po kayong materials. Ayan. All you need to do is talagang intentionally do it. Ayan. Involving myself in those relational environments, specifically doon po sa one-on-one. At ipagpatuloy yung mga, siyempre, yung airplane, yung ating mga van, ipagpatuloy natin yung mga yun. And simulan natin yung one-on-one or one-by-one discipleship. At sa number 3, reading through the Bible passages listed on handout 17 na aking isesend sa ating GC mamaya po. Okay? So, okay lang po ito na soft copy. Dahil sinabi po namin na ini-encourage po namin kayo na magkaroon ng devotionals.
tama po. Devotional na notebook, using SOAP, SOAP. Scripture, observation, application, and prayer. Ako. So, itong handout 17, ang pinaka-theme po nito is, Who am I in Christ? Ang pinaka-theme po nito, sino kayo, sino tayo kay Kristo? Ako. O sino tayo kapag may Kristo tayo? Yan. So, isasend ko po yung handout dun sa GC natin para maging reference po ninyo sa inyong devotional notebook po. That will be checked on, hindi ko na-check, Like, Oh. hanggang graduation. personal po ninyo yan. Hindi naman po siguro i-check. Sa graduation na lang po. Hindi naman babasahin pa. Yes, hindi na po. Pastor, ganun lang. Then, idaan lang sa harap mo. Then naman po, ganun. Okay? So, para at least, kung po tayo, uniform sa ating devotion. Pero yung mga nag-start na po, good for you po kasi may mga format na po kayo sa devotion. Si Brother Ruben, yan, nag-start na po talaga yan sa kanyang devotional journey. At sa mga patuloy pa rin sa kanilang devotional notebook, tuloy nilang po yan. Pero, upon sending this po, yung handout 17, ito na po yung magiging reference ninyo. Let's say, tomorrow, mag-start na po kayo sa handout 17, start na po yun. Okay po? So, kung sumasakayan po kayo, check din po ninyo. And, of course, signature and yung date ngayon. Kung walang signature, may thumb mark po ako dito. Gusto mo thumb mark? Yeah. Pangalan at overprinted name po para ma-sure. Signature, overprinted name. Na ibig sabihin, ikaw ay may covenant, no? Sumasang-ayon at nakikipagkasundo sa Panginoon sa mga gawain ito habang naghihintay tayo para sa Discipleship 102. Okay po? Nakamute pala ako sa Zoom. Sorry po, mga naka-Zoom. Okay, so kapag napirmahan na ho natin, hiniling ko po na tumayo tayo at hawakan po natin yung covenant natin. Yan, hawakan natin yung covenant. And ipanalangin po natin, hingin po natin sa Panginoon na magawa po natin ang mga nakasulat po dito at alam po natin na tutulungan po natin tayo ng Diyos sa oras na ito. Dear Lord, we thank you for this afternoon. We thank you for your grace and your mercy. We thank you sa kabutihan mo, Panginoon, sa aming mga buhay. And at this moment, we want to declare that this covenant, discipleship covenant, Panginoon, na aming chinek at pinirmahan at nilagyan ng date, we ask that nawa, Panginoon, ikaw ang mag-establish nito sa aming mga buhay. Yes, we have many plans, but your plans, Panginoon, ang ma-establish sa aming mga buhay. We know, Lord, that kaming mga estudyante mo sa discipleship na ito ay marami kaming dapat na ayusin pa para sa aming mga sarili as a disciple of our Lord Jesus Christ. But we know, O God, that as we are going, Panginoon, as we are going all throughout our discipleship journey, sa aming spiritual journey, Panginoon, towards Christ-likeness, pwede na po kami, Panginoon, magsimula to disciple others, Panginoon. Pwede nating simulan ang pag-disciple by praying and showing care for them, praying for them, and ultimately, sharing, witnessing, Panginoon, sa kanila, Panginoon. Kaya sa oras na ito, we can do all things, Panginoon. We can do all things, lalo na, Panginoon, ang witnessing. Kayang-kaya namin ito, Panginoon, because you are with us. At sinabi mo po, I am with you always at the very end of the age, Panginoon. Sasamahan niyo po kami, Panginoon. Sasamahan niyo po kami. Kaya, I pray, O God, that you will empower these students. Kami po lahat, Panginoon. Empower niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, upang masunod po namin ang iyong mga kalooban sa aming mga buhay. Not our will, but your will
be done, Panginoon, sa aming mga buhay. Because your will sa earth na ito, Panginoon, o sa mga tao na nasa paligid mo ay makarinig pa sila ng iyong mga salita at masave sila, Panginoon, makarinig po sila ng gospel. At yan po ang kalooban mo. At ang kalooban mo na yan ay mangyayari, Panginoon, kung kami po ay magkukumit, Panginoon. We will commit our lives to you. You will be the center of our whole being, Panginoon. Kung ikaw ang magiging sentro ng whole being namin, Panginoon, ay magagawa po namin ang mga pinapagawa mo sa akin. Lord, salamat o Diyos dahil ikaw ay mabuti. Salamat dahil binigyan niyo po kami ng opportunity para may matutunan pa, Panginoon. May mga matutunan pa po kami when it comes to discipleship, which was commanded by you, Panginoon. Since sa Matthew, Panginoon, sa mga disciples mo, at naipasa, Panginoon, at yan po ay direct na command ninyo sa lahat ng mga Kristiyano, Panginoon, na tumatalima sa iyong mga salita, Panginoon. Kaya sa oras na ito, we give back all the glory and the praises and the honor sa iyo lamang, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Thank you po. Uy, na-stress. Pa-screenshot yung nasa Zoom para sa atin lang. Ay, opo, pa-open po ng camera. Lahat po ng mga nasa Zoom. Lahat po ng... Yun! Wow! Hello, kaway-kaway po kayo dyan. Nakikita po kayo lahat. Okay, ni open